Master, sa tingin mo ang bagal kong matuto? Ang tagal ko nung nagpa-practice pero parang hindi rin naman ako nagle-level up. Ang cultivation, hindi lang puro tago. Kailangan mong harapin ang totoong mundo. Charo, bumaba ka ng bundok. Bumaba ng bundok? Oo, kailangan mong dumaan sa totoong buhay para matuto. Doon mo mahahanap ang sagot sa hinahanap mo. Pero hindi talaga ako mahilig sa bagay na karaniwan. Wala akong hilig doon. Ang gusto ko lang matupad ang hiling ni Mama. Hindi naman nagkakontra ang dalawang bagay na yun. At saka inaayos ko para sa'yo lahat ng kakailanganin mo. Basta sundin mo lang ang mga sinabi ko. Makikita mo rin ang hinahanap mong sagot. Kasunduan ng kasal? Young Master! Young Master! Si Yuan! Anak, dinalhan ka ng gamot ni Papa. Ginoo, nadala mo ba yung gamot? Mga inutil ng mga doktor. Sayang ang ginastos ng pamilya Lin para imbitahan kayo rito. Pero di niyo magamot ang anak ko. Para saan pa kayo? Lumayas sa kayo lahat! Ano kasalanan na sinapit ang anak ko? Bakit ba kailangan magdusa ng anak ko ng ganito? Lately madalas atakihin siya. Wala naman talagang paraan para gumaling siya. Master, maawa naman kayo sa anak ko. Ginoong Lin, ang anak nyo ay may kakaibang kapalaran. Laging may kakulangan at malas ang dala ng kapalaran niya kung pipilitin baguhin ang tadhana. Malabo itong mangyari kung walang malaking swerte. Kung wala, hindi malulutas ang problemang ito. Pakiusap po, tulungan mo kami. Ako si Lin Jianshan at nabigay lahat ng yaman ko. Kapalit ng buhay ng anak ko. Hindi ko kailangan ng yaman ng Lin. Ang gusto ko lang pumayag ka sa isang kondisyon. Basta pumayag ka sa kondisyon ko. Sorry po. Pinag-alala na naman kita. Ano ka ba? Gagawa ko ng paraan para gumaling ka. Tama na. Alam ko naman ang lagay ng katawan ko. Di na ako gagaling. Siguro, kung makita lang natin yung taong yun, baka gumaling ka. Yung taong yun? Sa mga nagdaang taon, ang dahilan kung bakit nakakayanan mo ang sakit mo ay dahil sa gamot na yun. At ang gamot na yun ay galing sa isang napakagaling na tao. May 10 piraso ng gamot na pwedeng panlaban sa sakit mo sa loob ng 10 taon. Pero paano pa paglibripas ng 10 taon? Master, ano pong ibig niyo sabihin? Ito ang kondisyon na sinasabi ko. Basta sumunod ka lang, sigurado ako ligtas ang buhay ng anak mo. Maniwala ka. Yun lang naman ang hinihingi ng taong yun. Anong hinihingi niya? Nagbibiro ka lang, di ba? Masarap to! Tauro. Ano? Busog ka na ba? Kung hindi pa, magpapaluto pa ako na marami. Lola, busog na po ako. Ngayon nakauwi ka na, sana dito ka na lang. Kahit ano pa mangyari, parte ka pa rin ng pamilya at dugo natin. Kahit wala ng tatay at nanay mo. Pero, nandito pa rin ako, ang lolo mo. Ang pamilya Liu natin, laging nakasuporta sa'yo. Salamat, Lola. Pa, alam niyo namang anak siya sa labas. Ano bang karapatan niya para makapasok sa pamilya Liu? Kapatid, alam ko, lumaki ka sa bundok mula pagkabata. Hindi ka sanay sa asal at sa pakikitungo. Pero ngayon nandito ka na sa Liu family. Pagkakain at iinom, magpakababae ka naman. Gandahan mo ang kilos mo. Pero, bata pa ako. Ganito na talaga ako kumain. Gets ko na. Sabi ni Master, mga magagandang bagay ay dapat sinishare sa lahat.
Para sa'yo. Ano ba? Alisin mo nga yung madumi mong kamay. Oh, ayaw mo pala ng chicken leg? Edi, ganito. Painumin na lang kita. Oh! Ano bang ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang suot ko? Benta man kita, hindi ko pa sapat magbayad. Teka, papahiran ko. Tama na! Tinidya mo talaga yun, no? Oo nga. Ayusin mo na ang gamit mo. Umalis ka na dito. Tama na! Umupo kayong lahat. Kahit ano pang sabihin nyo, apo ko pa rin siya. Tignan natin kung sino ang magpapalaya sa kanya. Ako pa rin ang masusunod dito. Ako ang magdedesisyon. Opo, Lola. Opo, Dumating na po si Master Du. Sige, papasukin niyo na agad siya. Charo, alam ni Lolo na ang dami ng pinagdaanan mo sa labas. Apo, inayos na ni Lolo ang magiging asawa mo. Pamilya niya, isa sa pinakamalaking pamilya sa Shanghai kapag nakasal ka doon. Ikaw na magiging misis ni Master Du. Makakapabuhay ka ng maginhawa. Ano? Young Master, may pag-asa raw na gumaling ang sakit mo. Dapat matuwa ka, di ba? Tay, sigurado ka po ba? Kung naging effective sa iyo ang gamot, ibig sabihin totoo ang mga sinabi niya. Pero para na mga labo nito. Ngayon, wala na tayong ibang option. Sundin na lang natin. Baka sakaling gumana. Para sa akin, panalo ka pa rin dito. Isipin mo nga, ayon sa sinabi ng expert, kailangan mo lang pakasalan si Miss Liu at gagaling ka na. Makakahanap ka na ng asawa. Hindi ka nalugi, hindi ba? Parang jackpot ka pa nga eh. Pero makikipagkasal ako sa babaeng hindi ko nakikita. Ano klaseng kondisyon yan? Ano? Hindi ako papayag na magpakasal kay Master Du. Bakit naman? Kasi, bastada. Huwag kang maging ingrata. Probinsyana ka lang. Tapos makakapasok ka sa pamilya Do. Ang swerte mo na nga doon eh. Ano bang karapatan mong tumanggi? Kapatid, si Master Do isa sa pinakasikat na binata sa Shanghai. Ang dami niyang babaeng gusto siya. Kung ikaw magpapakasal kay Master Du, parang naka-jackpot ka na. Kung ganun siya kagaling, bakit hindi ikaw ang magpakasal? Ay, tama na. Xiaoru, si Master Du ay kilala rin gwapo at makikita mo muna siya. Tingnan mo muna bago ka magdesisyon. Pagkatapos mong makita, saka mo pag-isipan talaga. Pero... Anong pinag-uusapan niyo dyan? Master Du, andito na kayo. Miss Liu, nandito na ako. Master Du. Ginoong Lin. Kamusta po ang kalagayan ninyo? Salamat sa pag-aalala, Master Du. Itong matandang katawan na to. Kaya pa siguro ng ilang taon. Master Du, ipapakilala ko pala yung magiging asawa mo. Si Liu Ruru. Siya ang ipapakasal ng pamilya Liu para sa pamilya namin? Oo, Master Du. Isa rin siya sa mga anak ng Liu family. Kaso nga lang, lumaki siya sa probinsya. At ngayon lang siya nakabalik. Medyo simple lang ang panlamit niya. Ordinaryo lang. Pero kahit ako, mas gusto ko yung babaeng sexy at mahaba ang legs. Pero itong mukha naman niya, pwede na rin. Ikaw, ang kapal na mukha mo! Sabi ng master ko, ang mukha ng babae hindi basta-basta hinahawakan ng iba. Tingnan mo yung ginawa mo! Master Du, huwag po kayong magalit. Oh, Master Du, umpo muna kayo. Etong kapatid ko, galing sa probinsya. Medyo wala pang alam, Master Du. Sana huwag kayong magalit. Patawarin niyo na siya. Mabait talaga si Liu Mei. Ang kamay ni Liu Mei, sobrang lambot at makinis talaga. Xiaoru, kanina parang sumobra ka na. Bakit mo naman siya sinaktan? Dapat humingi ka na tawad kay Master Du. Lumapit ka at humingi na sorry. Opo, sorry po. Oh, tingnan mo, Master Du. Silos na silos si Xiaoru. Selos daw. May karapatan ba siya magselos? Lumapit ka dito. Lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ka makakapasok sa pamilya Du. Bastada, binigyan ka na ng pagkakataon ni Master Du. Huwag mong sayangin. Dapat nga siya ang lumuhod at magpasalamat sa akin. Ginawan ko na siya ng pabor. Ginamit ko ang daliri ko para ma-relax ang ugat niya. Palagi ka bang puyat at maraming iniisip?
Tapos tuwing gabi mainit ang braso at paa mo. Oo. Ibig sabihin mahina ang kidney mo. Ako mahina? Ayos naman ako ah. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pa, tingnan mo ang ugali ng babaeng yan. Ay, humingi ka na sorry kay Master Do. Ay, Lolo, hindi ko po siya kayang pakasalan. May iba na po akong kasunduan sa kasal. Kasunduan sa kasal? Isang babaeng galing sa probinsya, saan ka kukuha ng fiancé? Kahit meron ka, may laban ba sa pamilya Do? Tama, si Master Do ay isa sa pinakamagaling na binata sa buong high. Ang daming ang gusto mapangasawa siya, pero walang nakakatuloy. Kapatid, kung ikaw magpapakasal kay Master Do, swerte mo talaga. Ang gusto ko mapangasawa ay galing sa pamilya Lin ng Jing High. Pamilya Lin? Pamilya Lin? Pamilya Lin? Sinasabi mo bang may kasunduan ka sa pamilya Lin? Oo. Nakakatawa ka naman. Kapatid, kahit magsinungaling ka, sana gumawa ka man lang ng matinong dahilan. Parang manok ang gustong maging agila. Nangangarap ka pa na masyado. Aminin mo na nanaginip ka lang ba? Sherwo, tama ng drama mo. Lolo, nagsasabi po ako ng totoo. Sige nga, kung ganyan ka kabilis, subukan mga tawagan ng Lin family. Tingnan natin kung totoo. Kung may kasunduan nga ba. Tawagan mo na ngayon ng Lee family. Para malaman natin ang totoo. Nakalimutan ko yung cellphone ko sa bundok. Sige, ituloy mo pa yung kwento mo. Pero may address ako ng Lin family. Pupuntahan ko sila. Kapatid, pupunta ka ba talaga sa Lin family? O natatakot ka lang kasi baka mabuking ka? Nahihiya ka na ba? Basta, paninindigan ko lahat ng sinabi ko. Pero ngayon, lumuhod ka muna at mag-sorry sa akin. Pag pinasaya mo ako mamaya, papayagan kita pumasok sa pamilya Do. Papayag na ako, makakapasok ka na sa amin. Ha. Mas mabuti pang, huwag ka nang magalit. Baka magkasakit ka pa sa atay at sikmura mo. Hindi na tuloy maganda ang daloy ng dugo mo, lalo lang hina ang katawan mo. Anong ibig mo sabihin? Ang kapal ng mukha mo ah! Nakakaya ka kay Lolo. Lolo, nagsasabi po talaga ako ng totoo. Anong ebidensya mo? Talita mo lang ang basehan. Pupunta po ako sa Lin family. Patutunayan ko sa inyo. Tumigil ka! Tinabi ko bang pwede kang umalis? Mga tao! Nieroro. Yongchun. Sir! May bisita na po tayo sa labas. Sabihin sa kanila, hindi kami tumatanggap ng bisita. Sabi po nila dala po nilang proposal sa kasal. Sino makapal na mukha ang nagtatakang pumantay sa Liu family? Papasukin niyo sila. Tignan natin kung sino ang hindi marunong magbasa ng sitwasyon. Sino ang naglakas sa loob ng kalabanin ng Du family? Galing po sila sa Lin family ng Jianghai. Walang niya. Pamilya Lin? Hindi kaya. Si Lin daw siya ubang interesado kay Xinyan. Kaya ngayon siya mismo nagpunta dito. Ayos. Ayos na ayos. Ibig sabihin lang ito, aangat na naman ang Liu family. Dali, papasukin niyo agad sila. Master Du, gusto mo ba? Ano? Akala ko ba naging kaalyado na ang Lee family? Mabilis mo na ako mapapalis? Hindi. Hindi ko magagawa yun. Sige na nga. May lakad din kasi ako ngayon eh. Hindi na kita ihahatid. Baka susunod, bibisitahin na lang kita. Walang problema. Ingat po kayo, Master Du. Tara na. Ay. Ikaw ba ang anak ni Liu Ruhai? Ikaw ba ang anak ni Liu Ruhai? Opo. Sir Liu, pasensya na po kung biglaan akong dumating. Huwag po kayong magalit. Mr. Lin, ang pagdating niyo dito ay malaking karangalan sa Liu family. Isa itong malaking biyaya sa amin. Mr. Lin, maupo po kayo. Apo, dali. Dalhan mo agad ng tiyan si Mr. Lin. Ngayon din. Pamilya Lin? Please show you what?
Parang siya yung tinutukoy ni Master. Mr. Lin. Salamat. Anak, sobrang daming biyaya. Dapat samantalihin mo. Don't worry, Ma. Si Mr. Lin, akin na siya. Parang naaalala ko kanina sinabi ni Lurin na may kasunduan daw sila ng Lin family. Paano naman mangyayari yun? Probinsyana lang naman yung batang yun. Saan niya naman makikilala ang pamilya Lin? Grabe, hindi nga. Malapit na akong maging biyanan ng pinakamayaman sa Jianghai. Hush! Tahimik ka. Mr. Liu, si Xiuan pumunta rito ngayon para mag-propose sa Liu family. Magpo-propose? Ginong Lin, sino ba sa mga anak namin ang napusuan ninyo at napunta kayo rito? Sabihin mo lang, sa amin ang gusto mo. Si Liu Ruhai ba ay mayroong hanap na babae? Mr. Lin, bakit mo naman natanong yan? Alam naman ng lahat, ako at si Ruhai, iisa lang ang anak naming babae. Wala kaming ibang anak. Oo, tama. Ngayon, ang anak ng Lin family na si Lin Xiuyan, opisyal na humihingi ng kamay mula sa Liu family. Bilang pagpapakita ng sinseridad, may dala kaming munting regalo. 10 bilyong cash, 10 million, 10 mansyon, 10,000 gold bars, mga luxury. Tama na, pabasa mo na lang. Mr. Liu, pasado po ba ang handog ng Lin family? Ayos po ba? Sobrang ayos, walang problema. Oh, sobra-sobra. Ikaw, ayos ka ba? Oo, ayos din ako. Sige, tara na. Saan tayo pupunta? Kukuha tayo ng marriage certificate. Ang bilis naman. Gusto mo bang mag-ayos muna ako? Magbibihis lang ako. Oo. Nagmamadali ako. Sige, punta na tayo ngayon. Sadali lang. Yororo, anong ginagawa mo? Bakit di ka pa tumabi? Gusto mong hadlangan ng kasal nila? Kaya mo bang panagutan yan? Roro, baka naman feeling mo mas gusto mo si Mr. Lin kaysa kay Mr. Du. Gusto mo bang agawin si Kuya? Hindi ko naman inagaw dahil siya naman talaga ang para sa akin. Roro, tigilan mo na yung mga pantasya mo. Huwag mo nang kami abalahin. Umalis ka na dyan. Wait lang, may tatanungin lang ako. Ang kapal ng mukha mo. Kinaganyan mo si Mr. Lin. Ikaw, ang bastos mo talaga. Wala kang bodo. Ano ba? Ngayon ay araw ng kasal ng ate mo at ni Mr. Lin. Hindi pwede maalintala ito. Huwag mong gambalain. Bumalis ka na. Ate, magkapatid talaga kayo? Mr. Lin, anak lang siya ng tatay ko sa ibang babae. Kakabalik lang niya dito sa Liu family. So ibig sabihin, anak din siya ni Liu Ruhai? Ano? Sa marriage contract, nakasulat Lin Xiuan ng Lin family. Ikaw ba yon? Ano pangalan mo? Liu Roro. Kaya siya? Liu Xinyan? Lolo Ryu, niloko mo ako? Mr. Lin, hindi ko rin alam na si Xiao Ru pala ang gusto mo. Kasi... Tinanong kita kanina, ilang anak ang babae ni Liu Ruhai? Ano ang sagot mo? Mr. Lin, anak lang siya ng tatay ko sa ibang babae. Ligaw lang siya. Wala siyang karapatang ihambing sa akin. Oo nga, Mr. Lin. Ang gusto kong pakasalan ay si Liu Ruro. Malinaw ba sa inyong lahat yun? Mr. Lin, kakabalik lang ni Xiao Ru mula sa probinsya. Medyo di pa sasanay, tsaka may kasunduan na sila ni Mr. Du. Engaged na sila. Kaya... Oo nga, may kasunduan na sila ni Mr. Du. Engaged na sila. At saka, one-sided love ko talaga si Mr. Lin. Gusto mo talaga magpakasal doon? Hindi ako pumayag doon. Sila lang ang may pilit sa akin na pakasalan si Du Zidang. Loro, pinangako ko na ni Lolo kay Du Zidang. Hindi ako pumayag. Ikaw... Lolo! Gusto mo ba akong pakasalan? Xiao Ru, ha? Opo, gusto ko. Roro, engage ka na kay Mr. Du. Bakit inaagaw mo pa si Mr. Lin sa akin?
Kayo lang naman ang may gusto doon. Simula't simula, hindi naman ako pumayag ipakasalan siya. Lolo Liu, sa ginawa ng pamilya niyo na panaloko sa amin, hindi ko na muna kayo pananagutin. Pero linawin ko lang. Mula umpisa hanggang dulo, ang gusto ko lang pakasalan ay si Liu Ruro. Tara, kuha na tayo ng marriage certificate. Okay lang yan. May paraan ako laban sa kanya. Sige. Wow! Ito na ba ang kotse? Sabi ni Master, ang mga mayayaman lang sa syudad ang may ganitong kotse. Miss Liu, mga ganitong klaseng kotse. May mahigit 100 ganito siyang Master. Wow! Grabe! Gaano ba siya kayaman? Babae talaga, pare-pareho lang. Okay lang yan. Pangarap ko lang naman maging mayaman. Miss Liu, mukhang matutupad na yung pangarap mo ngayon. Napansin ko, daldal mo talaga. Huwag kang gagalaw. Anong ginagawa mo? Medyo naluma na tong kotse, pero okay lang. Di naman ako choosy. Tsaka, kung ako mapapangasa mo, hindi ka lugi. Ako sa'yo? Ayos din, diba? Sakay ka na, nagmamadali ako eh. Oh. Sir, nandito na tayo. Baba na tayo. First time kong magpakasal. Medyo kinakabahan ako. Ano gusto mong gawin? Mauna ka na. May gagawin na ako. Congrats po, sir! Congrats, Mrs. Celine! Okay na, nakuha na natin yung marriage certificate. Nasaan ba si Master Chanji? Chanji? Sino yun? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi ko alam. Paano na sakit ko? Anong sakit? Sira yata ang ulo mo eh. Pasok na. I-arrange mo kagad ang divorce. Sige, sir. Bilisan mo! Ay. Sir, gising ka na. Ano to? Nagkatak ba ako? Paano ko nakuwi? Si Madam po. Si Liu, katak niya, sir. Si Madam at ako ang naglasing niyo pa uwi. Tapos si Madam, tinurukan lang po kayo. Pagkatapos, gumaling agad kayo. Ha? Marunong siya manggamot? Di ko po alam eh. Pero base sa kilos niya, parang expert siya. Siguro nga. Nasaan siya ngayon? Bumalik na po sa Liu family. Bakit niyo po ako pinatawag? Anong meron? Salika, Xiaoruro. Umupo ka. Nakuha mo na ba ang marriage certificate niyo? Oo, bakit? Congratulations. Pero dati pa, ipinangako ka na namin sa Du family. Ngayon kasal ka na kay Mr. Lin.
Paano natin ipapaliwanag to? Anong ipapaliwanag dyan? Simula't simula, hindi naman ako pumayag. Pero hindi ganun ang iniisip ni Mr. Du. Alam mo namang mas malakas sa Du family, di hamak na mayaman sila. Pag nagalit si Mr. Du, tapos tayo. At saka isipin mo, ha? Ayaw mo ba matupad ang huling habiling ng mama mo? Ano po pang gusto niyong mangyari? Sakto may party si Mr. Du mamaya, pumunta ka. Paliwanag mo sa kanyang lahat. Sige na nga, pupunta ako. Ate, hindi ba pupuntahan lang natin si Duzitong para magpaliwanag? Bakit parang napunta tayo sa hotel? Bunso, yung mga nangyari noon, kasalanan ko talaga yon. Huwag mo na sanang palakihin pa. Huwag mo na sanang isipin. Okay lang, hindi ko naman dinamdam. Salamat Bunso, ang bait mo talaga. Cheers muna tayo. Te, yung alak na to, hindi ako sanay dito. Sanay lang ako sa sariling gawa namin na alak. Pinakamalaking wish yan ni Lolo ay magkaayos tayong lahat ng pamilya. Pag nakita niya tayo magkasundo, baka sabihin niya rin kung nasan yung puntod ng papa mo para matupad din ang wish ni mama mo. Ayaw mo ba yon? Di kita niloloko. Siyempre hindi, magkapatid tayo. Hindi kita kayang lokohin. Sana nga totoo. Magkapatid tayo, di ba? Kahit sino pa, basta ikaw, hindi talaga. Ang sama ng lasa ng alak dito sa city. Yung alak na yan, hindi yan basta-basta iniinom ng kahit sino. Uminom ka pa. Si Duzitong ba? Kailan siya darating? Huwag ka magmadali. Isa pa, inom ka pa. Pagkatapos yan, nandyan na siya. Mr. Du, nagustuhan niyo bang regalo namin? Oo, gusto ko. Pero kung dalawa tayo dito, mas matutuwa ako. Mas gusto ko kung magkasama tayo. Grabe kang babaero ka pala. May camera sa kwarto na to. Dapat i-record mo lahat ng nangyayari. Para makita ni Lururu. Mapapahiya si Lururu. Ikaw talaga, ang galing mo magplano ha. Mr. Du, ayoko nang istorbohin ang kasiyahan mo. Baby, nandito na ako. Nagulat ako sa'yo. Hindi ka pa pala tulog? Halika na. Hayaan mong mahalin kita ngayong gabi. Aray! Nagpapakipot ka pa. Ano pang tricks mo dyan? Sige, labas mo na lahat yan. Ngayong gabi malalaman mo na wala akong problema sa mga paandar mong ganyan. Cosplay ah! Mukhang hindi na ako magpipigil ngayon. Sir, hindi gagawin ni Ma'am yan. Sigurado akong hindi tama yun. Walang bodo. Grabe. Lakas ng amoy ng alak ah. Si Duzitong to. Halos di siya makilala. Ang lala naman. Uwi na tayo. Siya, anong gagawin natin? Balikan natin mamaya. Sir, ano nangyari? Yung babaeng baliw na yun. Paglasing ano nung ginagawa eh. Boss, yung mukha mo. Ano meron sa mukha ko? Sir, bukod kay Ma'am, mukhang hindi ka pa nagkaroon ng close encounter sa ibang babae, no? Tumigil ka. O doon na. Okay ba sa'yo? Ayos. Narinig ko dati matagal siyang nakatira sa probinsya. Wala siyang exposure sa city life. Mukhang inosente siya. Mukhang mabait naman. Cheers tayo. Oo, inosente talaga. Ayos yan. Dapat ingatan mo siya ha. Babalik ako after ng ilang araw. Pa, may asikasuhin pa ako. Sige na, paalam muna.
Oh. Oh. Ba't siya nandito? Ba't ako nandito? Hoy, tumigil ka. Magandang umaga. Saan ka pupunta? Uwi na sa amin. Anong nangyari sa mata mo? May babae kasing siraulong sa buntok. Iwasan mo nga ganyan next time, ha? Tandaan mo, mula ngayon ikaw na si Mrs. Lin. Ito na ang bahay mo. Dali lang almasal niya. Yes, boss. Sakto, gutom na ako. Umuwi ka raw dito para to pa rin ang huling nabilin ng nanay mo. Sabi ni Mama gusto niyang malibing siya sa tabi ni Luruhay. Pero si Lolo ayaw sabihin kung saan ang libingan. Ako nang bahala mag-anak sa punto ni Luruhay. Totoo? Tutulungan mo ako? Pero kapalit niyan, gamutin mo rin ang sakit ko. Deal. Kaya ka muna. Katapos mong kumain, si Gaoji nga sasama sa'yo para makuha mo ang gamit mo. Hindi ka na dapat sa ibang bahay nakatira. Tama ba ako? Lola, lilipat na ako. Ngayong may marriage certificate na kayo Lilin Xiaoye. Mag-asawa na kayo, ha? Sa Lin family, mahigpit ang disiplina. Pagdating mo roon, dapat matuto ka na. Kung kagaya ka pa rin ng dati na walang galang at disiplina, hindi pwede yun. Iintindihan ko, Lolo. Lolo, yung probinsyanang hampas lupa na yon. Anong karapatan niyang pumunta sa Lin family? Hintayin mo lang. Papakita ko sa'yo. Ma'am, pasok na po kayo. Uy! Sandali lang, ang boss namin sobrang hilig sa kalinisan. Magtsinelas muna kayo. Ganda ng tanawin dito, Pero hindi ko lang alam kung makikita ko dito ang Chanson Mountain. Bakit ka nandito? Bahay ko to eh. Tama. Pinapahanap ko na yung nasa libingan ni Luruhay. Salamat, ha. Ibig sabihin nun, pwede mo na ako simulang gamutin. Hindi pwede. Ang usapan natin, ako ang bahalang maghanap ng libingan ni Luruhay. Ano pong gusto? Oo nga ma, hindi naman madaling maghanap ng puntod ng patay. Madaling mainip ang boss. Hindi dapat pinapatagal yun. Hindi ko naman sinasabing ayaw ko siyang gamutin. Anong ibig mo sabihin? Kasi masyadong komplikado ang sakit mo. Kailangan ko muna maghanda. Gano'ng katagal? Ikaw kunin mo muna lahat ng mga nasa listahan. Kung mabilis ka, bukas pwede na tayo magsimula. Sa pagkain naman, ayoko ng wansoy. Allergic ako dyan. Nung bata pa ako, minsan, halos mamatay na ako dyan. Buti na lang nasave ako ng master ko. Ayoko rin ng wansoy. Ayos, kapati na ako. Matutulog muna ako. Pag dumating na ang gamot, sabihan mo lang ako, ha? By the way, doon pa rin ba ako sa kwarto na tinulugan ko kagabi? Siyempre. Pero masyadong malambot ng kama roon. Hindi ako sanay. Pwede bang lagyan mo ng banig? Ayos ka lang ba? Tabi! Okay lang. Hindi niyo naman sinasadya. Titiisin ko na lang.
Hindi ko na kaya. Buti na lang hindi ako napahiya. Sorry, pasensya na po. Wala akong nakita ha. Lalabas na ako. Ay, hindi. Nagkakamali ka. Inatake siya kanina. Tulungan mo kami. Ano? Naatake ulit siya? Hindi na pwede itong patagilin pa. Lumalala na siya. Ma'am, kamusta na po si boss? Huwag ka mag-alala. Basta nandito ako, walang problema. Nasaan na yung pinadala ko? Nasa labas na po, kompleto na. Titingnan ko. Huwag ka nang umalis. Huwag mo kong iwan. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko magagamot ka.